specialty nito? Meron. Uy, mukhang masarap yung sa'yo. I know, right? It's light lunch. Lapit ka dito, ah. Hey guys. So, we ordered eggs Benedict Thank you. and ano tawag dito? Steak sandwich. We will. I think this is yours. Is it? Katakot naman ko. So, we're just waiting on our drinks. Okay? Okay, let's pray. God bless us speaking of the Actually, I want to try this. I don't know if you can hear me properly kasi wala akong dalang microphone. Bakit yan? Nakalimutan ko. I'm gonna try this. Masarap to din. Sarap. Tignan ka. Noah's Creative Juices. So, may apple, peach, kiwi, fruit, mango, lime, juice, smoothie. Sarap. Yan siya gawa. In fairness, it's so good. I-pray na tayo. Gusto ko palang mag-story. Hi! It's been a while since nakalabas. Malabas ko sa langga mo. Ang ganda ng mga merch nila. Oh. Kailangan kong i-check kanina. I had to ask if beef siya. Alright guys. I have iced caramel latte and I am so happy. I'm so happy. I'm so happy. 28 ba ngayon? I don't know. 27. Sa New Zealand dati, almost every day akong nagko-coffee. Ngayon, it's been like 1 week. Kasi walang masyadong cafe dito at hindi tayo lumalabas. So, thank you, love. Excuse me. Thank you. I'm such a happy girly right now. Happy wife, happy life. Nakaka-boost talaga ng moral kapag lumalabas. In fairness, ha, malaki. Did you order large? One time. Babe, their coffee is so good. So good. Hello. Oh, wala tayo sa... Ay, pa ba yung Zoom? Ayusin natin. Okay. Hi guys! I believe it's cold in Australia. Guys, tingnan nyo yung ground. Like, it's orange. No? I know, right? Orange yung soil. So we just had our brunch and naglalakad-lakad lang kami dito sa may, ano to babe? Back Oberk. Information. Yeah, so kung sa New Zealand, para siyang eyesight, pero may cafe din siya. And they are open every day from 9 a.m. So parang, I'm gonna be a regular here. So this is not too far from where we are staying. Kasi maliit lang naman talaga yung town. Sobrang liit. Like, everyone knows everyone. So, parang kung bago ang itsura mo, it's either turista ka or bagong salta. Uy, yung Lumulubog. parang lumulubog. Malambot ang loob pa. Kaya sige may harang oh. Yeah. Ibang view, ibang scenery sa nakasanayan namin sa New Zealand.
Everything is flat. Yeah. Fairness, maginaw. Pero maginaw siya, ha? Because it's winter. Pero guys, yung sinasabi namin na may maginaw dito, iba pa rin ang coldness sa New Zealand. So, kung i-compare mo, para siyang siguro spring. Babe, no? Parang spring? Yeah, ganon. Ganon siya. Para siyang spring. Parang, baka every Sunday na tayo nandito, no? Date. Every Sunday kung hindi kami aalis ng town. But, marami pa kasing mga nearby towns dito na gusto din namin pasyalan. But, for today, dito lang muna tayo kasi masyadong napagod. So, dito lang muna tayo sa town kasi the past few months, weeks, napaka busy. So, dito lang muna tayo sa town ngayon. Gusto ko sanang magtingin ng furnitures kasi wala pa kaming sofa, but I just realized na it's Sunday today and sarado. So, ang open lang ata ngayon is eto. Kasi they're open 7 days a week, yung cafe. At sarado ang bakery, babe. Really? Yeah, yung bakery, same street sa bahay namin. Sarado siya. Yung grocery store, meron kaming dalawang grocery store dito. Di ba? Ano siya? Bukas siya. Bukas siya ng 7 days. Ay, ito pwede. Pero pwede bang mag-park dito? Parang safe dito maglakad ng dogs, babe. Kunin natin sila? Tingin mo. Pwede. I-survey muna natin. Sabi mo na tayo. Ayaw kong ilaan sa akin kasi baka malambot din ang lupa. Okay guys, so yung mga dogs nasa bahay lang sila at the moment. Pero babalik siguro kami dito. Check muna namin. Survey muna natin yung area. Kasi maraming mga stray dogs. Kaya medyo natatakot din ako na dalhin yung mga babies namin. Baka kasi awayin sila. Maldita pa naman yung eldest. Anong tawag nito? May ano siya. Hello! Oh, gusto ko yun. Gusto ko yung ibon na yun. Fly, birdie, fly! Adik ka, babe. Nag-sunblock ka? Hindi. Natural. Kailangan talaga mag-sunblock sa lugar na to. Sa what? More than a month na nanirahan ka dito. Ano yung mga natutunan? Ano? Faith over fear. Yan lang In talaga. general. Yan lang Kasi, talaga. kasi isipin mo, like, di na tayo ng Panginoon dito. He paid for everything. Wala tayo gaanong gastos. He made a way for us to move here. Kasi ang dami nating worries. Yeah. Mabenta yung bahay, paano yung mga aso, makahanap tayo ng bahay Pero dito. lahat naman na-solve. Nasolve man. Pero, last minute. Pero that's God's perfect timing. Yeah. Mula nung dumating ako dito, grabe talaga yung pananalig ko. Parang grabe, as in. Ay hindi lang talaga simula nung dumating tayo dito. Simula nung nagplano na tayo na hindi plano, simula nung nag-prepare na tayo sa move natin. Parang like wala kaming pambili ng ganito, wala kaming pambili ng ganito. Tapos iniisipan namin dati, magmo-move tayo. We will need probably 15-20 grand to move here. Wala pang pera. Yeah, tapos Nabenta ang bahay. exactly. Hindi pa Tapos alam kung mabibenta ang bahay. Hindi. true. Ay, sold na. So, ang dami talaga namin iniisip, yung pagbenta ng bahay, yung pamasahe lang ng mga dogs.
ang mahal kaya. Nung nag-inquire ako dati, it will cost probably 3,000 plus per dog. And then, guess what? Last minute, we were able to find a pet transport company. Ang bait pa nila, sobra. And it only cost $4,000 for the 3 dogs. Nung nag-prepare na kami for the move dito, we also think na the Lord is teaching us na you cannot just keep on planning. You have to trust me. Ayan, take a photo of me. No, say hi. Hello! I will film you for Najib. Okay. Ready? Ano? Guys, ang daming langaw. Ang laki ng langaw. Sumakay sa car. Okay, let's go. Parang kung kinagat ng langaw. Gabi. Hindi mo nangagat ang langaw. Alam ko, pero parang kumagat sa akin. Another thing din na masasabi ko, no, as Christians, we shouldn't live in fear. Kasi, if we are fearful, parang our trust is not in God. Our trust is just on things. Diba? On each other. So, yun. Isang malaking ano talaga yan. Learning. Too much comfortable yung buhay mo. Walang mga problema. Walang mga struggles, ganun. Walang trials. Hindi talaga matetest yung faith mo. I think yung pagpunta talaga natin dito, babe, ano talaga siya. It's a faith journey. And siguro pag alis natin dito sa town na to, we will be a different people. Hello! Aray ko. So, andito kami sa Percy Hobson Park. I'll show you guys. Yan. Anong tawag yan, babes? High-low? Hello. Ang ganda ng pagka-paint. Sino ba siya? Ba't siya Malamang famous? Okay, let's go. Puntahan natin. Hello! So, kakatapos lang namin mag-grocery. Ang saya kasi we met 2 Aussies na old ladies and they were so nice. Yeah, they introduced themselves to us and sabi nila, punta daw kami sa, ano yan babe, parang movie night, something? It happens once a month ba yun? Yeah. Basta, something, may event na, may ganap, may ganap once a month dito sa town namin. So, ayun, sabi niya, punta daw kami at marami daw kaming mamimit doon ng mga people. Lalo na ang liit lang ng town na to. So, that's good. Masaya kami kasi may na-meet kami na Filipinos. Nurses sila, nag-work sila dito sa hospital dito sa town namin. So, ang saya. Sila yung unang Filipinos na na-meet namin dito. Sabi nila ako, very konti lang daw talaga ang mga Pinoy dito. Amazing yung mga nurses na yun. 7 months na sila dito. Hindi sila travel nurses. Permanent talaga sila dito. So, feeling ko may potential tayo dito, babe. 1 year? Okay. So, andito na kami sa bahay. Sinong bababa? Ako? Ikaw. Ako yung bababa. Huwag mo ano yung ano ka. Kung masyadong i-expose. Hi guys, good morning. So currently it is 9:32 a.m. Monday. So it's been a week since I arrived in this town. I've only been outside a few times. Nung nag-grocery kami and then we went out for dinner. Hindi ako nag-vlog nun. That was John's payday. Anyway, I am still contemplating if
um, I will work or what. I'm not. I haven't been given the job offer yet. I still need to complete one more pre-employment check, and that is my vaccines. I haven't received any follow-ups or whatsoever from my future employer. But at this point, I'm really contemplating if I should work or not, given the safety and security. So at this point, I'm not really sure if I will carry on working. It's been 2 nights na wala akong maayos na tulog. Every time our dogs will bark, parang nagpapanik kami. One of the culture shocks that we are experiencing at the moment, yung safety. You know what, in general, pag sa umaga, safe naman ata, siguro. Like, we went down, may mga people doon na kind of intimidating, but I guess any country you go, ganun din. Yung crimes na nangyayari, marami. And also, yung mga nakausap namin, feeling ko talaga traumatized lang yung taong yun. And napaparanoid siya. Tapos parang nag-transfer sa amin yung yung trauma niya at paranoia niya. For some reason. I know we shouldn't be scared because we have Jesus protecting us. It's one thing that I'm really learning to fully trust and surrender. Because this is not a good lifestyle if hindi ako nakakatulog ng maayos. And, takot ako lumabas. And if nasa loob naman ako ng bahay, takot din ako. Baka may pumasok sa bahay. So, yeah, it's not a good lifestyle if I'll keep living like this. I guess it's just a very huge adjustment for me coming from someone who lived in New Zealand for quite a while. Alam ko sa Philippines, ganun din, di ba? May mga issues din with safety and security, but it's just that personally, hindi ko siya masyadong naramdaman or na-experience yung mga, issues with safety. Kasi hatid sundo ako nung nag-aaral pa ako. May kotse ako nung college. There's always someone na parang naglo-look after. I was like fully dependent with katulong and kuyas who's always there to make sure na safe yung bahay. There's always someone who locks the doors, checks everything. So, hindi ko iniisip talaga yun. And now na we're by ourselves here, iba siya. So, yeah. So, please don't get me wrong. Hindi naman sa nag-iinerte ako. I'm just being honest na hindi talaga ako parang, yeah, just don't get me wrong. I'm just being honest. So, anyway, kape tayo.